ganda na. Yan. Ayan na pala. Yun ang itsura niya pagka... Oo, yun. Nakabrace na siya. Safe na. Kabaliktaran siya ngayon. Tama. Ay, babalik pa rin natin yan. Pagka ano. Oo nga naman, no? Pagka tinira mo... Ito na tayo. Simulan na natin ikabit ito. Ito ay medyo higpit ng kaunti. Gawa ng kanyang pintura. Pero okay lang naman yan. Hindi naman big issue yan. Ayan. Okay, ito ay itong ating box ay ililiyahin natin ng kaunti gawa ng magaspang siya. Parang may mga particles na dumikit. So, ayan. Pipinuhin lang natin ng konti gamit itong sandpaper na 600. Ayan. Basa na siya. Basa. Para hindi gaanong kumapit yung mga nasand natin na yellow na pintura. Ayan. So, ayan. Isasand na natin to. At para mapatungan natin ng isang pasada lang, hilamos lang para yun nga, maganda yung kanyang harapan at kuminis. Okay? Okay. Liyain natin muna. Simulan natin sa taas. Kasi tuyo na naman siya. Madali nga, oh. Kaya, ayan, hindi naman siya galing, wala naman siyang pula. Ano? Malibag talaga siya. Pero kung kuminis siya sa ganito, kahit hindi na siguro natin hilamusan to pagka natuyo at malinis siya, hindi na natin kailangan pang hilamusan ng pintura to. Parang natatanggal yung mga libag yun. Ayan, no? Ay, ano yan? Ha? Ano yan? Ano? Tsaa? Turmeric, malunggay, pepper. Bakla! Tapang! Woo! Good for you, darling. Yun yung aming magic tea na ginagawa ni Ka-Farmer Sis. Araw-araw po yan nag-tsa-tsaa kami. Yan yung mga tinatawag na ano ba to? Oregano, yung balbas pusa kung tawagin, yung sampasampalukan, yan pa. Merong tawag dito yung gamot sa sa dengue, ano ba yun? Tawa-tawa, konti lang, tawa-tawa, konting tawa-tawa lang. Tapos mamaya pala may gagawin tayong electric kettle. Ginawa ko na siya dati, last year pa ata. Oo, last year nga yun. Naging sira naman na yung mga contact point sa loob. So ngayon naman ay ayaw daw mag-init. Umiilaw naman siya pero hindi umiilaw. Sabi niya, kaya titignan natin mamaya yung kung anong magagawa natin sa electric kettle na yan. Okay, gandang morning ito. At kakabit na natin yung mga device natin, no?
para dito sa ating oven. Ito, ayan. Ito na yung ating final coat at final na tong ating enclosure. Yung ganito enclosure, meron siyang enclosure na nabibili. Yun nga lang, matatagalan ako eh. At tsaka manipis siya, hindi siya ganong kakapal. Baka pumasok man itong ganito sa thickness niya, yun dito, baka mag-alanganin ako sa wire. Kaya ito, gumawa na lang ako ng ng ating enclosure. Okay, so ito ay para dito sa breaker. Ito yung thermostat at ang thermal controller. Ito yung nagre-regulate ng init. Solid state relay, hindi gumamit ito ng transformer o windings na coil. Ito na yung ating timer controller. 15 minutes alarm. Pag na-reach niya na yung preheat niya na 190 to 200 degrees to 115 degrees. Ang required kasi sa oven para sa powder coating ay nasa 200 degrees, 95 to 215 degrees. Yan. Ito yung power supply, mababang amperahe lang to, 2 amperes para lang i-power niya itong ating timer at relay. Ito kasing mga ilaw ay 220 na yan. Ito terminal block, socket ng relay. Pag ganito lang siya, yan, kinakabit siya para hindi na tayo maghihinang, puro na lang siya, tornilyo na lang lahat. Ito ganito lang siya, minamount lang siya dyan. Amaya na lang yan, basta nakaklip lang siyang ganyan dyan. Tapos ito yung kanyang switch. Yan, mga ilaw dito, ilaw, switch. Okay, yan, so yan, i-screw natin sa loob yan. Ito yung kanyang pinakapaa. Okay, so yan, lalagay muna natin yung paa. Okay, yan, ganyan siya. Okay, at atin nang i-screw yan. Okay. Lang. So ayan na siya ngayon, meron siyang footings ngayon siya. Yan. Ayan. So ito na tayo, simulan na natin ikabit ito. Ito ay medyo higpit ng kaunti, gawa ng kanyang pintura. Yan siya. Pero okay lang naman yan, hindi naman big issue yan. So, ito sa atin ang ilalak. Ito kasi meron siyang mga saan ba yung isa? Okay, pakita ko sa inyo. Ito ba yung isa? Ayan. Ito kasi meron siya mga ipin-ipin dyan. Tapos ito yung kanyang pinaka clip. Ayan. Maglalak yung ating maglalak siya para hindi siya mabunot. Okay. So ito. Medyo may tigasan ng konti. Yan. Yan siya, kapasok na siya ngayon. Mag-click ang tunog niyan. Yun. So, pa. Yan. Yan siya. So, one down. Then, itong ating timer. Yan. Timer, tapos itong mga ilaw. Mamaya na natin lagay yung ating breaker. Sumikip sa kapal ng pintura.
Okay lang yan. Yan. Takpan natin yan. Bali ano lang to, dalawang ilaw lang bali, no? Indicator light, tapos yung ating ilaw sa gitna, yung kulay pula, yun naman na mag-a-alarm. Mag-iilaw siya at the same time mag-a-alarm pag na-reach niya na yung timer na 15 minutes. Bali ano siya countdown 15 minutes ang pinaka init na kailangang itatagal ng na powder coat sa loob ng oven. 15 minutes, ganun siya katagal sa loob na mayroong init na nasa 195 degrees Celsius hanggang ako ginagawa ko kasi 190 degrees Celsius hanggang 215 degrees Celsius lang siya ang gamit ko. Pero yung iba mas mataas, parang mas mataas pa ata sa 215 Celsius. Ang powder coating kasi, ito yung bagong technology na pagpintura sa mga bakal, ano. Ang kagandahan ng powder coating ay scratch proof siya, tapos hindi siya basta-basta nababakbak. Yun ang kalimitang ginagamit na pintura sa mga mugs ng kotse, ng mga motor. Yan ang ginagamit. Scratch proof at napaka kapit ng pintura, hindi basta-basta nababakbak. Ay. Ito at atin namang ikakabit ang rotary switch. Dalawa to, isa sa timer tsaka isa sa PID. PID yung pinaka thermostat controller, no. Para pala sa kaalaman din ng karamihan, ano, ang powder coating ay ano, meron siyang special spray gun na naglalabas ng kuryente ng mga 3000 volts DC, pero hindi siya ganun ka kuryente, na mababang amperahe lang siya. Naka-ground yung metal na i-sprayan ng powder, tapos yung pinaka spray gun ng powder coating ay nagbabato ng kuryente. Pagka walang kuryente ay hindi kakapit gaano ang pinaka powder. Yung powder coating na yan, maraming klaseng kulay, marami nang nabibilan yan sa mga online shop. Yung mga kulay niya, no, kakaiba din. Merong metallic gun, mga flat colors, flat black, super white, meron pang parang chrome, parang nickel siya. Ito ngayon nilalak natin. Ito ang maglalak tong pinaka-screw, itong maliit na to. Ayan, tapos ito. Ito yung ating wiring diagram. Ito na lang ang nahuli. Ang ating MCB. Miniature circuit breaker, at atin na i-mount ito. Gagawin ko siya para siyang surface flange type, yung halos pantay lang sa kanyang front panel. Eto, rearrange ko na muna itong mga major components natin dito sa loob ng box natin, ano. Yan, tulad nito, yung kanyang switching power supply na 2 amperes. Tapos itong solid state relay. Yan. Ito yung relay na walang coil. Kumbaga transistor ang nagti-trigger para mag short contact yung switch. Tapos itong ating magnetic contactor. Yan, kasi mataas na amperahe kinakarga diyan, kaya diyan nakakabit ang ang ating heater, terminal block. Tapos yan, power transistor, power supply, magsusupply lang naman sa ating anong electronics natin na timer display. Yan.
importante yung ganito, no, temporary mount muna yung mga devices kasi tawag dito kailangan yung wiring mo ay hindi magkasalubo, magkapatong-patong, kaya kailangan i-mount muna temporary yung ganyan para ma-imagine kung paano takbo ng wire, yung hindi sila magsasala sa labat, paano may tatravel yung wire nang hindi mahaba ang gagamitin na wire papunta dyan sa kanyang front panel, ganun ba. Mamarkingans ko na rin ng mga bubutasan ko. Tapos to, tanggalin ko na nga itong plastic na to. Hindi ko mapasok yung aking ballpen dito sa butas dito para ma-mark yung kanyang butas sa paglalagyan natin ng tornilyo. Ayan, ito rin terminal block. Ma-markingan natin yan at lalagyan natin ng butas. Ayan. Itong ganitong setup ng mga devices, okay na to, tama na to. Na always nasa right side yung AC cord. Kung nasa harap ka ng itong panel na to, laging nasa right side yung ang pinaka cord niya. Ganun ang ginagawa ko, sa right side yung cord pati yung kanyang AC plug. Mamaya at pupuntahan natin sila June. Ginagawa nila yung oven kasama si Permar at kinuha na dito yung mga gamit na kulang pa, yung mga tawag nito, glass wool, heat insulation, yung mga heater, yung mga door handle. Ayan, nakuha nila at kinakabit na nila siguro mamaya, kakabit nila siguro mamaya at baka daw gabihin silang magtrabaho doon at gusto na rin nila sanang matapos. At pupunta ako ng bayan at bibili muna ako ng ng tornilyo para dun sa kanyang heater at blower ng oven. Okay, at ito, nakabili na ako ng mga gamit, mga tornilyo. Bibigay natin kila Permar at kay Junjun para dun sa heater at nakabit na nila mamaya daw yung heater ba. Yan. Buksan natin, pasok pa sa loob. Ayan si Permar, siyang gumagawa ng oven. Bumili ako tornilyo sa bayan. Tinatawag mo ako? Hindi, gano'n ako. Oo. Ito Permar, tornilyo lang. Dito na lang yung, kuya, butakin ko na lang muna dito. Yung sabitan niya, kahit kaya lang siguro. Oo, sabitan lang. Yung mga Oo. Oo. Ito Permar yung Ay, Bumili na lang itong didikit na lang sana natin. Hindi, joke lang. Hindi, yung sana, butulan na lang, wala akong makita. Sa na lang to kaya? Sa may heater, tsaka sa may tawag doon, sa blower. Hindi, kung haba naman yung 1 by 1 Kung pang ito. Baka umabot, no? Kung 1 by 1 na. Sige, okay lang, Permar. Hindi na. Basta, ito lang, binili ko lang ito. Kailangan ko pandikit. Sige, Permar, iwan ko na sa'yo, ha? Ito, dito na yung gamit namin lahat kay Permar. Andiyan na, pati yung lock ng pinto. Sige. Oo. Tatapusin ka. Natin dito, yung ikakabit natin, may round bar ka pa bang available doon kahit na? Round bar para sa... Yung sabitan dito pa? Hindi, kahit wala na. Hindi na natin lalagyan ng sabitan. Patay. Welding mo na pala eh. Oo, ni-spot ko na. Oo. Sabi ni June, gusto niya lalagyan pa ng brace dito sa gitna. Sabi ko, wag na. Kasi pagka nilagyan natin ng brace sa gitna, magkikreate pa ng init eh. Yung 1 by 1 natin na tubular, mag-ano pa ng init. Ito lang painitin niya. Diba? Yun, para yung hindi tutuloy sa yero yung init. Kumbaga kung glass wool lang lahat siya. Tal, nakapix naman to, hindi naman siya gagalaw-galawin na ano eh. Ang lang yan, lalagyan ko lang ng brace niya, hindi lalagyan ng natin Oo, yun na lang sa likod. Oo, tsaka yung pan natin. Yung fan.
Ano yung fan natin? Tatanong ko rin pala kung saan ang swing ng pinto nito. Hindi depende sa ano ba yan, kung Sa paglalagyan nila, di ba? Kung ang paglalagyan nila eh. Oo, pakitanong na lang ko. Oo, kung saan ang swing natin. Tsaka yung ano, yung fan. Pakitanong ko saan yung swing ng pinto. Doon na rin Oo. yung ano. Oo. Kasi mas maganda talaga yung fan nasa ilalim. Kasi yung init kasi, umaakyat pataas eh. Mas mahirap kasi umakyat yung mag-init siya kung nanggagaling lang dito sa taas ang heater. Mahirapan bumaba. Hindi tulad ng init nasa ilalim, talagang aakyat-akyat. Bakit yung init niyan eh? Oo. O yung init niyan, kailangan. Para ano yan, para incubator. Oo. Para ano yan, Oo. circulate na lang yung init. Oo nga. Kaya nga. Aba, may ganda ng kanalo mo ah. Okay. Ano to, molye? Ay, hindi. Ano yung binigay ng mga naglalateo ng tuwing ko talaga yan? Maganda. Oo. Sige, Permar, ako naman, ditirahin ko naman doon yung control panel. Sige. Oo, sige, Permar. Okay po. Paano? Ayan. Na-wiring na natin ng kaunti. Pasyal muna tayo kay Junjun. Yan. Perma, tumitira na ulit. Ajun. Ito na yung cover ng pinto, no, Permar? Ganda naman ito. Mga kalapati ni Junjun. Ito at atin nang ipipix yung ang mga wiring ko. Kanina naka-temporary lang siya para makita ko yung takbo ng wire at yung habang wire na gagamitin ko. Ito yan ngayon at ano ko na siya, ililinya ko na siya at ididikit na mismo diyan sa board para malinis tignan ba. Nakalinya sila ng pantay at naka-screw ng maayos dyan sa ating mga devices. At yan, binebend-bend ko pa siya para saktong-sakto ba, yung hindi masakit sa mata tignan yung wire, malinis tignan. Madami-daming wire din ang gagamitin ko rito at itong winawiringan ko ay mga ano lang to, yung mga button lang sa harapan, wala pa yung mismong wiring galing sa loob ng ating panel na to sa may box, yung mga power supply, yung mga relay, yung mga SSR, yung mga magnetic contact, andyan pa ay magnetic contact, sorry, hindi magnetic contact, kumbaga contactor, yung contactor na rin, pero may magnet din siya, pero ibang term kasi pag sinabing magnetic contact kadalasan ginagamit yan sa mga sa mga sensors. Yan ang trabaho ng control panel na to, no, siya yung magre-regulate ng init ng oven. Depende sa init, no, mag on and off yung ating heater. Ibig sabihin on and off pagka na-reach niya yung let's say 190 degrees, patay siya. Tapos pag bumaba siya ng mga 170 degrees, sindi ulit siya.
Yun ang trabaho ng control panel na to. At the same time, pagka na-reach niya yung ganong 195 degrees, iseset na ngayon yung timer nito ang let's say 15 minutes. After 15 minutes, ika-cut na yung power ng heater. At the same time, pag na-cut na yung power ng heater, mag-a-alarm ngayon to. Magkakaroon siya ng buzzer para ma-inform yung tao na nag-ooperate dito na oops, 15 minutes na, pwede nating ilabas na yung ating pinowder coat. Ganun, kasi mga 15 minutes lang nasa loob ng oven yung na powder coat, basta't na i-preheat lang siya ng 190 degrees. Pero depende din kasi minsan sa pintura sa powder kung ilang init ang kailangan, kung ilang minutes ang kailangan niya. Ito, ginabi na tayo, no? Itong mga wire na to ay akin na lang ididikit para naka-fix na siya at di ko na babalikan ito. Bukas naman ay gagamit tayo ng mga black wires na meron ng mga 4 conductor ang laman niya. Papunta na dito sa ating mga relays at power supply. So maya maya ay pupuntahan ko naman sila Permar tsaka si Junjun at tinapos nila yung hindi naman pala tinapos, nag-overtime sila, kinabit lang nila kung ano yung makakabit nila ngayon. Titignan natin kung ano na nagawa nila. Hindi porket pinapasyalan natin sila Junjun doon ay binabantayan natin yung trabaho nila. Kumbaga pinapasyalan ko sila para may update ko din yung mimi-ari o yung nagpagawa ng oven sa atin. Siyempre tulad kanina nagtatanong sila kung ano balita, kung pwede raw i-deliver next week. Kaya ito, ina-update lang natin. Hindi natin ibig ko sabihin, hindi natin binabantayan yung trabaho nila Junjun. Kumbaga ibigay update yung mga natapos nating trabaho ngayon dun sa may nagpagawa ng ating powder coating oven. Yan. Mga kapatid! Oh, ayan Tito Jun, Tito Permar, Tito Nelnelo, Tita, kilala mo? Oh. Diba? Ha? Malaki. Malaking tornilyo? Oo, versus na lang butas. Nasaan tayo? Yan yung bahay natin, yung likod, bahay natin yan. Ha? Star. Oo. Sa taas na. Hindi, Nakabaliktad pala to. Ay, mo nga pala. Nakabaliktad lang. Ganda na. Yan. Ayan na pala. Yun ang itsura niya pagka... Oo, yun. Nakabrace na siya. Safe na safe. Kabaliktaran siya ngayon. Tama. Ay, mabaliktarin pa rin natin siya yan. Pagka Oo nga naman, Pagka tinira mo sa baba, mahirap. Ayun. Tapos dito na lang isang mahaba na lang na ganun plancha, para pagka nagkakabit tayo ng wire. 1, 2, 3. Tama. Ganda. Tibay, Hindi nabibig kasi nakabrace ka na rin. Ang natin, i-ano na lang natin dito, i-relax natin para hindi na siya gumalaw. Oo. Masigpitan pa ito. Oo. Yan, ayos na. Pero mal. Ginapuran nyo talaga. Sara na natin ng yan. I-rock na. Oo, stone wool, Sana nga magkasya to. Stone wool, glass wool. Glass wool. Oo. I-ano na natin. Oo. Sige, Permar, thank you, Okay, Oo.